Kumain lang ako ng isang telebisyon sa bahay. At napansin kong tumubo ang makapal na balahibo sa aking katawan. At pati sa likod ko ay tumubo ang mahabang buntot. Dahil sa mundong ito, bawat tao ay nagiging huling hayop na kanilang kinain. May kumain ng seasoning ng instant noodles. At naging isang baka. May kumain ng dog food. At naging isang asong si Xiaotian. At ang iba ay kumain pa ng dinosaur fossil. At naging isang Tyrannosaurus Rex. At sa aking nakaraang buhay, kahit naging isang pagong na may napakalakas na depensa, pero sa kasamaang palad, natapakan ako ng isang higanteng mammoth at namatay. Ngayon na muling nabuhay ako sa isang bagong pagkakataon. May natitira pang 3 minuto bago ang pagbabago ng mundo. Hindi ko dapat hayaang maulit ang trahedya ng aking nakaraang buhay. Habang hindi ko alam kung anong hayop ang dapat kong maging, bigla kong napansin ang isang butas o loophole. Sinabi lang ng tadhana na magiging huling hayop na kinain. Pero hindi nito sinabi na kailangan ay totoong karaniwang hayop. Sakto, ang TV sa sala ay pinapalabas ang Journey to the West. Tinitigan ko si Sun Wukong. At nagkaroon ako ng isang matapang na ideya. Bakit ka na parito? Isang dalagang 1.6 metro ang taas, ay talagang binuhat ito mula sa katabing komunidad. Koleksyon ito ng tatay ko. Sabi niya, kainin ko na agad. Para maging Tyrannosaurus Rex, nasaan ang tatay mo? Kumain siya ng 9 poison snake pellet, at naging isang cobra na siya. Pagkatapos niyang magbago, dumidila pa siya sa akin. Takot na takot ako. May natitira na lamang na 2 minuto at 40 segundo bago ang global transformation. Huwag ka munang magmadali, makinig ka, huwag mo munang kainin ang fossil na ito. Bakit? Tingnan mo kung gaano kalaki ang fossil na ito. Gaano kalaki ang bibig mo. Balak mo bang nguyain ito hanggang sa susunod na taon? Kung gayon, ano ang gagawin? Ilagay mo sa bibig pero huwag lunukin. Hintayin mo ang utos ko bago mo lunukin. Ikaw naman, ano ang kakainin mo? Nababaliw ka na ba? Kakain ka ng telebisyon. Wala kang pakialam kung ano ang kakainin ko. Bilis, ilagay mo sa bibig mo. Sa lohikal na pananaw, ang kinain ko ay hindi telebisyon, kundi si Sun Wukong. Ang taya ay ang mga patakaran ng tadhana. Anumang kainin, iyon ang magiging anyo. Gusto kong maging Monkey King. Check this out. Potsa, may dinosaur fossil talaga ako. Sabi ko na, naamoy ko na. Yung babae kanina, buhat-buhat ang malaking bato paakyat. Alam kong maganda ang laman noon. Hoy, ibigay mo ang fossil. Kung marunong ka, iligtas kita. Hindi ka ba marunong humanap ng sarili mong pagkain, aagawin mo pa sa amin. Kakakuha ko lang ng jerky ng USA. Pero sino ba ang ayaw maging Tyrannosaurus Rex? Ako na ang kukuha ng fossil na iyan. Kayo bahala sa gusto nyong kainin, huwag kayong hamarang. Ano bang gagawin ng lalaking ito? Ibigay mo sa akin ang fossil. Ano ang ginagawa mo? Tumalon sa ikalawang palapag, may damuhan sa ibaba, hindi ka mamamatay. Ano ba ang sinasabi mo? I love you. Akala mo makakatakbo ka sa akin. Alam ko kung saan ka nakatira. Wala nang oras. 1 minuto na lang ang natitira. Tumakbo ka roon. Akin ito, layas kayo. Mag-transform sa Phoenix, mag-transform sa Phoenix. Mag-transform sa Phoenix. Kailangan natin ng isang ganap na tagong lugar na walang tao.
Lunukin sa loob ng 40 segundo. Napupuno ng lasa ng metal ang bibig. 30 segundo, nguyain ng 2 beses. At pilit na lunukin. Pumasok sila. Yung babae may hawak na dinosaur fossil. Kapag nakuha natin iyon, paghahatian natin. 20 segundo, base sa yabag, may hindi bababa sa 7 o 8 tao. Kasama pa ang pansamantalang inanyayahang si Wang Minto. Sino ba ang hindi gustong maging Tyrannosaurus Rex ngayon? Nangako si Zhao Gang na hahatian sila sa fossil. Ang mga taong ito ay nagmamadali ng tumakbo. Bakit hindi ka pa tumatakbo? Hoy, sinasabi ko sa iyo. Papalayain kita. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng gusaling ito ngayon. Kain na at nalunok mo na. Wala na, kung gusto mo pa. Punta ka sa sahig at dilaan ang mga natirang piraso. Ano ang sinabi mo? Malapit na ang katapusan ng mundo. Kung gayon, tapusin na siya. Sapilitang kunin ang enerhiyang nasa kanyang nilunok. Nanginginig ang kamay ni Liu Ruyan. Halos nakabaon na ang kanyang kuko sa aking laman. Sinong maglalakas loob na sumubok? Ikaw lang ako lang. Kaya kitang talunin kahit 10 pa kayo. 2 segundo. 1 segundo. 0. Masakit, nanginginig pati ang ugat ng aking mga ngipin. Ngunit ang lakas na ito ay patuloy na lumalawak. Bawat pulgada ng aking kalamnan ay muling inaayos. Mas malakas ito ng milyon-milyong beses kaysa maging pagong. Grabe, grabe, grabe. May naging manok, yung matangkad at payat, ay naging isang ahas na naglalabas ng dila. Tyrannosaurus Rex, isang tunay na Tyrannosaurus Rex. Hindi na siya kasya sa gusaling ito. Ruyan. Ang lakas na ito ay hindi basta lakas ng karaniwang unggoy. Hindi pa tiyak ang somersault cloud at ang 72 transformations. Ngunit ang pisikal na kakayahan ng katawan na ito ay higit sa karaniwan. Pagkat ito ay ang Monkey King. Hanggang saan ibinigay sa akin ng tadhana ang rekonstruksyon na ito? Sa ngayon ay hindi pa malinaw. Ngunit kahit papaano, mas malakas ako kaysa USA. Mas malakas kaysa baboy. Mas malakas kaysa ahas. Terra na. Hindi naligtas ang gusaling ito. Bagamat naging mga hayop na si Zhao Gang at ang grupo niya. May iba pang mga mutated na nasa labas. Kailangan nating humanap ng ligtas na lugar. Ito ang tunay na hayop. Ang mga daga na iyon, malamang ay mga kapaspalad na kumain ng karne ng daga. Sa aking nakaraang buhay, ako ay napatay ng ganitong bagay. Mammoth. Huwag muna lumapit.
Kailangang umalis sa sentro ng lungsod. Batay sa aking karanasan sa nakaraang buhay, ang pagbabago ay simula pa lamang. Ang tunay na kalupitan ay nasa pagitan ng paghihigop at ebolusyon ng mga mutant, na naglalabas ng malamig at walang awan na pakiramdam na tila nauunawaan ang batas ng katapusan ng mundo. Ang mundong darating ay magiging isang napakalaking arena ng labanan. Bawat uri ng hayop ay mangangaso, at siya ring biktima, kumain ng malakas para lumakas, kumain ng mahina para mag-level up. Kahit ang Tyrannosaurus Rex ay hindi absolutong walang katunggali, sa nakaraang buhay, may naging asol na balyena na nagdulot ng malalaking alon. May naging sinaunang dambuhalang nilalang na bumasag ng tulay. Mayroon ding kumain ng isang pintura at naging isang dragon ng silangan. Ang anyo ko bilang Sun Wukong ngayon ay simula pa lamang. Hindi pa magagamit ang 72 transformations. Walang Rui Jingubang, pwede pa rin. At least sapat ang lakas. Isang rhino, isang brown na oso, at isang Tyrannosaurus Rex, sakto para subukan. Subukan ninyo kung gaano kadaling gamitin ang stick na ito sa pagpalo ng tao. Sa kanyang nakaraang buhay, nanginginig siya sa loob ng shell ng pagong. Habang pinapanood ang talampakan ng mammoth na papalapit ng papalapit, wala siyang magawa, ibang-iba na sa buhay na ito. Iyon ay kaibigan, sa pagkakataong ito ako naman ang tatapak sa iyo. Ruyan, salakayin mo. Huwag mo nang habulin, wala ring saysay kahit tumakbo. Ang paghihiganti sa pagkamatay ko noong nakaraang buhay, ay dahan-dahan nating babayaran sa buhay na ito. Noong araw ng pagdating ng katapusan ng mundo, nanunood ako ng replay ng Animal World, na tungkol sa Galapagos tortoise. Pagkatapos noon, naging isang pagong ako. Putya, ayokong balikan ng alaalang iyon. Ruyan, gutom ka ba? Akala ko gutom siya kaya sumugod siya. Ang lakas ng hawak ng mga primate ay ilang beses kaysa sa tao. Saan yung Sun Wukong? Para lang iyong pagpisil ng mani. Tumaas pa ng kaunti ang lakas. Kumakain ng mga mutant para lumakas. Katulad ng nakaraang buhay. Pero sa pagkakataong ito, ang aking mga kamao ay mas matigas kaysa dati. Tara, tingnan natin. Hindi ito basta-bastang paggala ng mga hayop. Isa itong organisadong grupo. Go! Bulkan ng mga bulaklak. Sino ba ang putang naglagay nito? Paano kung may iba pang kapareho ko na interesado?
Ito ay isang makak. May kumain din ba ng kapareho ko? Ng channel sa telebisyon? Sa loob ng 200 metro, sa kakayahan ng makak na makinig ng mabuti. Narito ka rin pala, matagal na kitang hinihintay. Huwag kang magpanggap, sino ka ba talaga? Joe Bowen Bowen, ang Bowen ng kagamitan, ang Wen na may asal at kultura. Bago dumating ang katapusan ng mundo, nagtrabaho ako sa isang law firm. Sa mergers and reorganizations, taunang sahod ay higit sa 1.2 milyon. Ikaw naman, Chen Pingan, delivery rider. HMM, isang delivery rider na naging Sun Wukong. Medyo interesante. Anong channel ang kinain mo? CCTV 8, replay ng Journey to the West. Sa oras na kinain ko ang telebisyon, sakto itong nagpe-play. The True and Fake Monkey King. Hindi swerte. Naging yung peking isa. Pero hindi rin lugi. 6 na tainga. Naririnig ko ang lahat sa loob ng 10 kilometro. Ang iyong Tyrannosaurus Rex kahit 3 kilometro pa lang ang lapit, malalaman ko na. Parang tambol ang tibok ng puso. 10 kilometro. Ano ang ibig mong sabihin dito? Flower Fruit Mountain. Literal na kahulugan. Wala na ang lumang sistema. Kailangang bumuo ng bago. Sa loob ng 6 na oras, naipon ko ang mga hayop na ito. Ito ang aking teritoryo. Tinatawag mo itong Flower Fruit Mountain. Alam mo ba kung kanino ang Flower Fruit Mountain noon? Noon ay kay Monkey King. Pero wala na siya. Kaya ngayon, akin na ito. Siyempre, kung gusto mong kunin, maaari mong subukan. 3, 2, 1. Ang Six-Eared Macaque, sa orihinal na kwento ay kapantay ng lakas ni Sun Wukong. Mahirap talagang kalaban ang ganitong galaw. Kung minana rin niya ito, pareho silang mapupunta sa masamang sitwasyon. Sa one-on-one, pantay ang laban. Kaya niyang lumaban, pero wala siyang garantiya ng dominasyon. Sa iyo na ang huwag-woshan. Hindi ako interesado. Pero ang lungsod na ito ay hindi lang sa iyo. Pwede mong gawin ang huwag-woshan mo. Huwag mo lang harangin ang aking daan. Ano ang gusto mo? Narinig mo na siguro ang tungkol sa mammoth. Kalahating oras na ang nakalipas. Tumakas ang isang mammoth sa timog ng lungsod. Kailangan kong mahanap ito. Ang taas ng balikat ng mammoth ay humigit kumulang 6 na metro. Kulay kayumanggi at itim ang balahibo. Kapag tumatakbo, ang tibok ng puso ay humigit kumulang 28 beses kada minuto. Ang yabag nito ay nakatuon sa mababang frequency, mas mababa sa 15 Hz. Naririnig mo pati ang tibok ng puso. Sinabi ko na, sa loob ng 10 kilometro. Ang mammoth ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng lungsod. Tinatayang 7 kilometro ang layo sa tuwid na linya. Huminto na ito, malapit sa isang industrial area. Matatag ang tibok ng puso. Walang senyales ng labanan. Masasabi ko sa iyo ang real-time na lokasyon nito kapalit ng isang kondisyon. Tulungan mo akong lutasin ang isang problema. Anong problema? May isang tao sa basement ng sports hall. O mas tamang sabihin, may isang bagay doon. Nakatayo na ito 2 oras matapos magsimula ang katapusan ng mundo. Noong kinokolekta ko ang mga hayop na ito, nandoon na siya sa ibaba. Hindi na umakyat. Nagpadala ako ng 3 lobo para subukan. Isa lang ang nakabalik. Ang 2 ay pinatay sa kagat. Ano iyon? Hindi ko nakita ang buong anyo nito. Pero batay sa pagitan ng mga hakbang nito, at sa bigat ng paglapag ng mga kuko nito, isang tigre iyon. Isang hindi pangkaraniwang tigre. Isang mutant, sa panahong ito. Hindi na nakakapagtaka ang mutasayon ng tigre. Hindi lahat ng hayop ay mutant. Pero ang isang ito ay iba. May ritmo ito. 4 na hakbang, hihinto. Kapag humihinto, bumababa ang tibok ng puso sa 10 beses kada minute. Hindi ito ang paraan ng isang mabangis na hayop sa paghahanap ng pagkain. Ito ang ugali ng isang top na manlurks. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo bang tulungan kitang alisin siya? Hindi para alisin.
Para ito sa pagsupil, kailangan namin ng ganitong kakampi. HMPH. Kung masusupil nga, mas mabuti pang patayin siya. Sayang ang isang matalinong mutadong tigre. Isa iyang lakas panlaban. Hindi problema. Pero mahina ang anyo ko ngayon. Pareho lang halos ang lakas at bilis ko sa iyo. Pero ang direksyon ng mutasayon ko ay pang persepsyon. Hindi pang laban. Ikaw ang great sage equal to heaven. Aayusin ko ang nasa basement para sa iyo. Ikaw naman ang tumulong sa akin sa pagsubaybay sa Mammoth. Pantay na transaksyon, deal. Hindi ka ba natatakot na traidorin kita sa likod? Kung balak mo, hindi ka na sana naghintay hanggang ngayon. Ang mga tauhan mo ay pwede nang umatake nang pumasok ako sa loob ng 200 metro. Hindi ka kumilos, ibig sabihin business-minded ka, abogado nga. Lumayas. Malaking pusa. Totoo ngang malaking pusa, masyadong mahaba ang bagay na ito. Hindi ito magagamit ng maayos dito. Hindi nag-iilaw ang apoy ng mga hayop. Ang tanging may kakayahang magkontrol ng apoy ay ang tao. O isang bagay na mas delikado pa kaysa tao. Ikaw ba ay ipinadala ng unggoy sa itaas? Hindi niya ako ipinadala. Nagkasundo kami, tutulungan niya ako sa isang bagay, at susuriin kita. Ano ang pinagmulan mo? Nakita mo na ba? Hindi pa. Lumiko ka nga. Hindi kumpleto ang iyong mutasayon. Iba-iba ang kinain ko. Sa TV ng emergency room, may dokumentaryo tungkol sa South China Tiger. Nilamon ko ang kalahati nito at kumain pa ng heart monitor. Na-stock sa gitna ang mutasayon ko. Hindi ako naging ganap na tigre. At hindi na rin ako makabalik bilang tao. Ganito na lang. Ano ang pangalan mo? Si Su Yutong ay isang emergency room doctor bago ang katapusan ng mundo. Matagal na siyang hindi nakapikit ng maayos. Ikaw naman. Anong uri ka naman ng halimaw? Sun Wukong. Sige na nga, ang mundong ito ay sapat ng baliw. Magkaroon man ng great sage equal to heaven, may katuturan pa rin. Anong niluluto mo? May mutadong kuneho na tumakbo pababa mula sa itaas. Nahuli ko. Kumusta ang lasa? Walang asin, hindi masyadong maganda. Gusto ka raw sakupin ng unggoy sa itaas. Yung ilang lobo na pinadala ni Joe Bowen. Namamatay sa maayos na ritmo. Ayokong maging alaga ng kahit sino. Wala rin akong balak kumuha ng mga tauhan. Pero tingnan mo ang sarili mo. Dr. Su, nakaipit ka sa kalagayang kalahating tao, kalahating tigre. Kapag dumating ang mas malalaking banta, sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi mo kakayanin ang susunod na alon. Sumama ka sa akin, hindi ako kumukuha ng tauhan. Pero mas marami ang tao, mas maraming daan. Doktor ka, emergency room, depende sa sitwasyon. Halos wala nang silbi ang mga gamot at kagamitan. Pero kaya pa ang basic surgical care. Tahi, pagpigil ng pagdurugo, paglilinis ng sugat, hindi kailangan ng maraming kagamitan. Sige, deal, sumama ka sa akin. Ikaw ang bahala sa pagligtas ng buhay kapag may nasugatan. Bilang kapalit, papanatilihin kitang buhay. Ang Tyrannosaurus mo ay dating tao. Oo, siya yun. Ang pangalan ay Liu Ruyan.
Babae siya, estudyante sa kolehiyo bago ang katapusan ng mundo. Naging ganoon siya matapos kainin ng fossil ng dinosaur. Siya. Sige, pero may isang kondisyon ako. Sabihin mo, kung dumating ang araw na tuluyan akong mawalan ng kontrol, at maging ganap na mabangis na hayop, at mawala na ang pag-iisip ng tao, kailangan mo akong tapusin. Huwag kang mag-atubili. Oo. Tara na. Inilabas mo siya. HMPH. Hindi siya inilabas. Gusto niyang sumama sa sarili niya. Naayos na ba ang problema mo sa basement? Nasaan ang mammoth? Gumagalaw pa ito mga 800 metro sa hilagang kanluran ng lungsod. Pumasok ito sa isang industrial park. Matatag ang tibok ng puso. Regular ang paghinga. Nagpapahinga siya. Salamat. Chen Pingan. Yung mammoth mo, iminumungkahi kung agad mo itong asikasuhin. Dahil hindi siya nag-iisa doon. Ano ang ibig mong sabihin? May ibang malalaking mutant na may tibok ng puso sa paligid niya. Hindi bababa sa 3. Ang isa sa kanila ay napakabilis ng tibok. Mahigit 200 beses kada minuto. Iyan ay nasa saklaw ng tibok ng puso ng mga ibon. Pero batay sa dalas ng panginginig ng yabag, ang ibong ito ay may timbang na hindi bababa sa 200 kilo. Isang ibong 200 kilo. Iyan ay antas na naabot lamang ng mga mutant na tulad ng agila o katulad. Naiintindihan. May bagong dumating si Ruyan. Si Dr. So ang aming team doctor. Talagang dating tao siya na naging ganito. Sinabi niyang maaari ka nang umakyat. Naiintindihan mo ba siya? Hindi, pero nahuhulaan ko. Marahil ibig sabihin ay pumapayag siya. Kung hindi siya papayag, nasa bibig ka na sana niya ngayon. Sa iyo. Ang mga feline ay may kalamangan laban sa mga ahas. Ito ay likas na pagsupil sa dugo. Alin ang uunahin nating atakihin? Direktang harap kay Ruyan. Kaya mo bang tiisin ang lakas na 100,000 Jin ng hampas na ito? Una. Mas malakas talaga ang lakas ng mammoth. Pero si Ruyan ay may nakamamatay na instinct ng isang predator. Anumang maliit na apoy. Mabuti at dumating ka.
Hindi mahina, ang lakas ng hayop na ito ay halos kapantay ni Joe Boben. Tapos na. I activate. Magaling kang lumaban, pero mali ang napili mong kalaban. Ang kayang paamuing lakas paggawa ay mas mabuti kaysa wala. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, sumama ka sa akin. Ikaw pa rin ang hari, pero nasa ibabaw kita. Ikalawa, isang Tyrannosaurus Rex, isang doktor, isang hari ng mga unggoy. Dagdag pa ang nagpapanggap na natutulog na ahas at ang napinsalang agila. Unang araw ng Apocalypse, sapat na ang grupong ito para harapin ang Lumenjing na unggoy na iyon. Sa susunod, hindi ka na makakatakas. Mas epektibo nga ang genetic suppression kaysa suntok. Sa paningin ng unggoy na ito, marahil hindi na ako kaaway ngayon, kundi ang tanging hari sa mundong ito. Mas walang problema ang mga cold-blooded na nilalang. Wala silang tinatawag na katapatan, kundi likas na pagsunod sa mas malakas. Tatlong tadyang ang nabali, bali ang kanang pakpak. Kung hindi ooperahan, hindi na makakalipad ang hayop na ito sa buong buhay niya. Kaya ba itong tingnan? Maglagay ng internal fixation sa sternum ng agila. Doktor ako sa emergency department. At saka, bagong sumabog lang ang apocalypse. Saan ka pa hahanap ng operating room at steel plates? Kung gayon, aalagaan na lang muna natin siya. Bago ang apocalypse, nakita ko siyang kumain ng utak ng unggoy sa kanlurang bahagi ng lungsod. Ang lugar na iyon ay nagbebenta ng kahit ano. Naisip ko noon kung sino ang o-order ng ganitong bagay. Ngayon naiintindihan ko na. Kailan mo balak puntahan siya? Huwag muna, alamin muna natin kung anong klaseng kalaban siya. Ang 7 kilometro na karaniwang 15 minuto. Ngayon ay maaaring mas mahirap pa kaysa 70 kilometro. Gaano siya kalakas? Hindi ko alam. Hindi mo alam ang lakas niya pero lalaban ka. Ako ang Monkey King. Magbubukang liwayway na, pero ang mundong ito, parang wala ng tunay na araw na sisikat pa. Tara na, habang maliwanag pa.
Hindi lang ito basta sigaw. Parang katawan ng tao ang nagre-resonate. Swerte ninyo at mabilis kayong tumakbo. Maganda ang boses niya. May underground mall entrance 200 metro sa unahan. May ingay sa loob. Anong klaseng ingay? Hindi masyadong malinaw. Parang may humihingi ng tulong. Tulungan ninyo ako. May tao ba dyan? Hindi ako makalabas. Babaeng nasa 20s ang edad. Nanginginig ang boses. Malubhang dehydrated. Nasa paligid ng B2 level ang lokasyon. Aakyat ako at titingnan. Nasisiraan ka ba? Saradong espasyo iyon. Kung pugad ng mga ahas o daga iyon. Kahit umikot ka ay mahihirapan ka. Huwag kang mag-alala. Walang basement na kayang ikulong ang Monkey King. Mabaho pa ng mga ahas sa ibaba. Sobrang dami, hindi na mabilang. May tao ba? Nandito ako. Nandito ako. May tao ba? Dito. Dito. Tulong. Tulong. Natrap ako sa cold storage. Hindi mabuksan ang pinto. Paano mo nalock ang sarili mo sa cold storage? Hindi ko ito sinarado. Nang mangyari ang mutation, nagkagulo sa labas. May kasamahan akong biglang naging baka. Pinatumba niya lahat ng shelves. Nabaluktot ang pinto ng cold storage. Nagtago ako sa loob at hindi na makalabas.